729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbakal ng darakulang ekipahes para rumon ang mga salog sa nasyon sa taon 2025. Sigun sa Presidente, nagkapera sa mga nasyon na pwedeng mapaghalian kan heavy equipment para digdi sa plano ang nasyon kan Taiwan asin China. Kasunod ini kan danyos na winalat ni Bagyong Julian sa dakulang parte kan Luzon kung saan nagsuupay ang tubig sa mga salog na nakadagdag para maraot ang mga dike. Sa ngunyan makikipaghuron ang Presidente sa darakulang kumpanya sa nasyon arog kan San Miguel Corporation tanganing maibugtak muna sa Ilocos Norte ang nagkakaperang ekipahe sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mientras tanto, ibinulgar ni dating Presidente Rodrigo Duterte nanda siyang mag-atindir sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara de Representantes kung iinvitaran siya. Pig-imbestigaran man kan Quad Committee ang pigasabing extrajudicial killing sa war on drugs kan sa iyang administrasyon, siring man ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pero tinaawanin doon ni Duterte na dapat mga educated question ang itapok sa iya. Mientras tanto, pinag-deploy kan Philippine Navy ang patrol ship BRP Andres o PS-17 sa Muara, Brunei Darussalam para sa Maritime Training Activity o MTA Seagull na naka-schedule po Oktubre 7 sa Cud 11. Pinanginutan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. ang send-off ceremonies para sa BRP Andres Bonifacio asin sa 169 opisyal asin tauhan na nagsabay sa ensayo sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ang MTA Seagull sarong bilateral training exercise sa pag-ultanan kan Philippine Navy asin kang Royal Brunei Navy na may kamautan ng pakusugon ang kooperasyon asin pakusugon ang estratehikong partnership sa pag-ultanan kan duwang nasyones. Maabot sa 20 milyon na Pilipino na kaibanan sa Generation Z o Gen Z ang piglalauman na maboto sa 2025 national and local elections sigon sa COMELEC. Sigon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia na kung pagbabasehan ang barangay asin SK o sangguniang kabataan elections asin isabay ang 17 anyos ang edad na botante maabot inin haros 24 milyones. Piglalao maninda na sagkod 20 milyones na miyembro kan Gen Z na mga jóvenes ang maboto. Kaibanan sa kategoriyang Gen Z ang mga ipinangaki sa pag-ultanan kan taon 1997 asin 2012. Sigun sa COMELEC, igwang sobra sa 60 milyon na rehistradong botante kan 2022 na eleksyon. Sa nasabing numero, 13 milyones o 19% ang hali sa Gen Z. Sigun kay Garcia, importante ang boto kan jóvenes dahil sindaan magdidikta kan futuro kang nasyon.
Pinatanidan na Senate Committee on Women Chairperson Senadora Riza Ontiveros si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na mahahampang ini sa dagdag na kaso kung idadagos kay ni ang pagsuunad ning Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Tinawan doon ni Ontiveros na kung madalagan si Guo, magakampang ini sa kasong material misrepresentation sa pagsangat ng COC asin sa salang pagdideklarar kan sa iyang sadiri bilang Pilipino. Tinawan doon kan senador ang COC sarong importanteng dokumento na ginibo under oath. Kung mapirit si Guo sa iyang kautikan, dadagdagan pa ning kasong perjury ang dati ng mga kasong pikahampang kaini sa presente. Mientras na pag-inganyar naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang Commission on Elections na tulos na magpautob nin mga kaipuhan na legal na lakdang tanganing madisqualify si Guo sa pagdalagan sa anong man na posisyon elihido sa gobyerno. Ipinunto ni Gatchalian na inot ng inaprubaran kan COMELEC ang rekomendasyon kang Law Department kay ni na aksyonan ang pagbalgar ni Guo sa Omnibus Election Code. Mientras tanto, posibleng tapuso na kan Senado ang sa indang investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO tanganing malikayan na lihis pa ang tunay na obheto kay ni nahanapon ang totoong nasa likod kan krimen sigun kay Senador J.V. Ejercito. Sa aga Oktubre 8, nakatalaan ang ika-15 pagdangog sa POGO kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamamayuhan ni Senadora Riza Ontiveros. Sinabi ni Ejercito na arab niyang international web syndicate ini asin frontman sana sinda Alice Guo sa hiling niya. Asin lugod maging komportable sinda sa executive session dahil sabihon na o kaya sasabiho na o kaya asin sasabiho na ana sa likod kan operasyon kan POGO. Mientras tanto, pig-imbestigaran kan Quad Committee kan Kamara de Representantes ang paggamit nin diplomatic channels kan Philippine National Police para sa personal na interes asin posibleng pansadiring kapakinabangan. Ang investigasyon kan mga komite dahilan kan nadiskubre kay ni na posibleng pagpapadara ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma nin dakulang kantidad sa iyang dating mister na si Police Colonel Roland Villela kan nakadestino ini bilang police attaché sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, California poon taon 2020 sagkod taon 2022. Nangalap ning dagdag na impormasyon ang komite para maaraman kung saan ginamit ang kwarta na ipinadara ni Garma sigun sa overall chairperson kan komite na si Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barberza. Sa investigasyon kan Quad Committee kan September 27, hinapot ni Antipolo City Representative Romeo Acop si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na dating hepe kan Directorate for Intelligence kung posible na nagamit ang PNP Diplomatic Pouch System sa pagpapadara ning personal na kwarta. Sinabi ini nin o kaya sinimbag ini nin yes, Your Honor ni Acorda lalo na kung may special occasion sa pagbisita asin dagdag na gastos kan police attaches. Sa istorya man ni Police Captain Delfinito Anuba na minsan na-eksperyensyahan kaini na makapagkambyo nin kantidad na 30 milyones de pesos. Kinuha niya ang kwarta kay Sergeant Enesito Obales Jr. na dating security aide asin pinsan ni Garma sa edifisyo kan PCSO. Si Obales uyan ipinakulong kan Quad Committee sa Quezon City Jail dahil sa pag-uutik. Mientras tanto sa iba pang bareta, makakalaom ang publiko ning suffisyenteng supply nin manok asin bunay pag-abot kan holiday season pero bako sa lokal na karne nin urig. Sa sarong weekend forum, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Ardel de Meza na daing magiging problema sa supply nin karne asin manok asin bunay dahil dakol na lokal na supply lalo na sa panahon kan Kapaskuhan. Pero sinabi ni De Mesa na ang agyat sa DA iyo ang lokal na produksyon ng urig dahil sa African swine fever.
Sinabi niyang sagkod na dai nare-resolberan ang problema sa ASF madidipisilan sa lokal na produksyon kaya warang ibang remedyo kundi mag-importar ning karne ning urig tanganing mamantiner ang presyo kan karne ning urig lalo na sa pag-abot kan Kapaskuhan. Sinabi ni De Meza na maski pinuna na ang pagbabakuna sa mga urig na may ASF, bako pa man giraray sufisyente ang mga bakunang nabakal kan gobyerno dahil dakol ang kontaminado kan ASF kaya pigpahidali na ang pagpabakal o kaya pagbakal ning dagdag na bakuna tanganing masolusyonan ang problema sa helang kan mga urig. Dahil naafektaran kan pagrapado kan bagyong Julian ang presyo kan bagas asin mga gugulayon sa Northern Luzon dahil nainot ng inani kan mga parao maan sa indang produkto bago nagtama ang bagyong Julian. Inani pinahayag kan Department of Agriculture sa sarong weekend forum dahil inabisuhan na ang mga paraoma sa Cagayan Valley, Ilocos Region asin Cordillera Regions na anihunaan sa indang mga pananom bago pa magtama ang bagyo. Sinabi ni DA Assistant Secretary Ardel de Meza na pikakarkulong 44,000 na hektaryas nin mga pananom ang naani bago pa man magabot ang bagyong Julian asin 7,000 na hektarya sa naanatada dahil da pa pwedeng anihon ang mga ini. Aminado si De Meza na igwa pa man giraray ning diit na kalugihan sa mga pananom alagad sa dit man sana kaya dai ini magaka-afektar sa presyo kan mga lugar na tinamaan. Base sa report ni DA Secretary Francisco Chio Laurel Jr. kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., 15,000 na tonelada nin mga pananom ang naraot kan bagyong Julian kaya kaipuhan nin replanting sa lalong madaling panahon tanganing makabawi sa pagkalugi ang mga paraoma. Uminabot sa 5 katawo ang nagadan sa pagrapado kan bagyong Julian sigon sa report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council kan Oktubre 6. Apat ang na-report na nagadan sa Ilocos Region mantang saro sa Cagayan. Mantanido man sa 8 ang numero kan nalugadan mantang saro ang nawawara. Puminakol naman sa 317,887 o kaya 877 individual o kaya 97,000 na pamilya ang naafektaran kan bagyo. Mantang nagsikad na sa 414 milyon de pesos ang danyos ni Julian sa agrikultura, mantang 934.4 milyon de pesos man sa infrastruktura. Maboltan detalyes kan mga bareta, pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang chicken McDo meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo irarapa. much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal, nakikipag-koordinar naman ang Department of Justice sa mga otoridad hali sa mga nasyon na pinagtutubudan na pinagtataguan ni Dalia Guerrero Pastor. Si Dalia ang pinagasabing saro sa mga mastermind sa panggagadad sa saiyang agum na si race car champion Ferdinand Enzo Pastor. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Sirimulla, sigun sa natibo nindang impormasyon, posibleng sa Indonesia o sa Malaysia nagtatago si Dalia. Enot nang binaliktad kan Korte Suprema ang desisyon kan Court of Appeals na minabasura sa kasong parricide kontra kay Dalia. Sabit man sa kaso, sinda Police Officer 2 Edgar Angel bilang gunman, mantang nagluluwas na mastermind sinda Domingo de Guzman III asin Dalia. Saro sa mga katabang kan mag-agum na Enzo asin Dalia ang nagtestigo asin sinabing may relasyon sa ni de Guzman asin Dalia. Mientras tanto, apat na darakulang manufacturers ang sinakyada kana BIR sa Clark, Pampanga katakod kan pinaigot na kampanya kontra illegal na sigarilyo. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., uminabot sa 8 bilyones de pesos ana rehistrong tax liability kan apat na pinagibuhan ning sigarilyo. Sinabi ni Lumagi na ini ang pinakadakulang operasyon kontra sa illegal na sigarilyo, sigun naman sa buwis na dai nababayadan. Dagdag pa ni Commissioner Lumagi, padagos an sa indang paglapag sa mga imbuelto sa illicit cigarettes sa ditman o nagpapabakal o smugglers sagkod sa mga large-scale manufacturers. Posible naman na makahampang ang manufacturers sa National Internal Revenue Code nin mga pagbalgar. Mientras tanto, pinagtawan ng pagbidbid ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang importanteng papel kan mga veteranong Pilipino asin South Korean kan panahon kan Korean War. Parte kan state visit ni President Yoon sa nasyon ang pag-alay nin burak sa Korean War Memorial Pylon sa lubungan nin mga bayani sa Taguig City. Sigun kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala, tigmidbid sa seremonya ang isog asin sakripisyo kan mga miyembros kan Philippine Expeditionary Force to Korea na nakipaglaban kay ibanan ang mga Koreanong soldados kontra sa puwersa kan North Korea asin Chinese People's Volunteer Army kan Korean War. Tigmidbid man kan Philippine Army ang importansya kan pagtaon ning rekognisyon sa mga veteranong nagpahiling ning tibay asin isog sa panahon kan giyera. Kasubagong aga kan nag-abot sa Malacanang si President Yoon para sa iyang bilateral meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na aldaw. Nasa Pilipinas si President Yoon para sa iyang 2 aldaw na state visit kasabay kan ika-75 anibersaryo kan diplomatic ties sa pag-ultanan kan Pilipinas sin South Korea na nagpuon kan Marso 1949. Bareta sa ibang nasyon, nanindugan naman si Israeli Defense Minister Yoav Gallant na sindaan may sarong hiro asin day nahahalaton ang desisyon kan Estados Unidos de America sa pag-atake sa Iran. Dagdag pa kaini na nakalatag na sa indang plano manunungod sa pag-atake.
Makikipaghuron ini sa Miyerkules kay US Defense Secretary Lloyd Austin para maplansa ang nagkapirang mga lakdang. Matatandaan na nanindugan ng Israel na mabalusinda sa Iran dahil sa pag-atake kaini sa Inda. Sa Ladukan Karawat, laog na sa semifinals kan 2024 PBA Governors Cup matapos malusutan ang Converge Firebreakers sa skor na 109-105. O kaya laog na, wala digdi so konsisay so laog na, dadagdagan ko na lang po ini, laog na sa semifinals kan 2024 Governors Cup ang San Miguel Beermen. Matapos malusutan ang Converge Firebreakers sa skor na 109-105. Nangibabaw si Junmar Fajardo para sa Game 5 do-or-die game ninda matapos mag-register ng 40 puntos, 24 rebound, asin 4 na assist, asin sarong steal sa kawat na ginibo sa Inare Center sa Antipolo. Nadagdagan namanin 23 puntos asin 10 rebounds ni import EJ Anozike, mantang 10 puntos naman, 9 na assist asin 6 na rebounds ni CJ Perez. Sinabi ni Beerman coach George Gallant na maasanin din ng maray si Fajardo lalo na sa mga do-or-die games. Masunod na makakampangan kan Beermen ang Barangay Ginebra sa best of 7 semifinals poon sa Miyerkules nagigibuhon sa Phil Sports Arena. Sa pangarap po ka nagsururat ka ng informasyon sa pamamayo po ni News Director Mar Dela, Angel Mustasa, Tata Nems Flora sa Control Technical, si Jerome Nico Martinez sa IT, ako po ang sa inyong naging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Salamat, maray na hapon. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo Irarapa. much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger.